Hello, hello, Aquarius Collective. Kamusta po kayong lahat? Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for June 8 hanggang 14. So alamin po natin naghihintay sa inyo sa mga petsa na yan. But first, ihanda mo na yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayong pangmalakasang one question, hawakan mo yan. Sa dulo po, sasagutin natin yan by using these cards. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Aquarius ang mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale your cards for the week. Nice. Ooh, very beautiful. Siya nga pala mga Aquarius, maraming salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, nagla-like, nagko-comment, at patuloy pong sumusuporta sa atin every time po na meron tayong libreng reading para sa inyo. Sa mga new subscribers natin, hello po. Welcome po sa ating channel and continue po na i-share ang ating videos para po marami pang makapanood. So keep on liking, keep on commenting, and thank you for not skipping the ads. So, in the background of your reading, you have the Three of Wands. Ready ka na sa mga bagong bagay. Naghihintay ka lang na isang tawag, kumpirmasyon, ticket, visa, or talaga namang malinaw na kumpirmasyon tungkol sa isang bagay. Congratulations. Ramdam ko dito, sabi ng yung spirit guides, wala na daw balikan. Parang ramdam ko dito na you're gonna be able to let go and then chase your new future. Napaka-hopeful ng future mo ha. Napakaganda, napakaliwanag. At ramdam ko dito na tatahakin mo na siya. You are making a choice. And this choice is something big. So congrats po. Congrats po sa inyong expansion, sa inyong growth, sa inyong biyahe, at sa inyong paggalaw. Ito na yung simula. Congrats. So, in your core energy, nakita ko dito, you have the Two of Cups. Para sa iba, hindi para sa lahat to ha. Unahin ko na muna yung unang mensahe para sa ibang Aquarius dyan. Ramdam ko dito na meron ng paghihiwalay. Either iiwan mo na yung partner mo kasi toxic na or talagang wala nang isa-save, or aalis ka na sa isang trabaho, sa isang project, o sa isang bagay na pinahalagahan mo before pero sabi mo ngayon, panahon na to move on, panahon na to find my own happiness and find my own life. Kumbaga. Pero nakita ko dito, pag-uusapan nyo muna to para planchado, para makalaya ka ng tuluyan at wala ng aberya. Wala ng hang-ups or may closure, kumbaga. For others naman dyan, no, nakita ko dito na para sa ibang Aquarius, no? Para sa iba. Nakita ko dito na the conversation about a contract, about an interview, about a negotiation or agreement will push through at makalarga ka na sa mga pinag-usapan na ito. Congrats po. Okay? Two of Cups, the Wheel of Fortune. Pareho, dun sa magkakaibang Aquarius dyan, dun sa una, na para bagang iiwanan mo na yung isang ugnayan, dito magisimulang umikot yung magandang kapalaran para sa'yo. Dahil bumitaw ka sa kanya, sa partner mo na yan, o sa toxic friend na yan, kung sino man yan, doon ka tunay talagang makakalasap ng kalayaan, kasaganahan, and pag-unlad. No? Doon sa iba namang Aquarius dyan, dahil napakarami ninyo, very, very, very many yung energy. No? Sabi dito, yung kontrata, agreement, negotiation, or interview, napakaswerte mo dyan. Babaling sa'yo yung pabor, makukuha mo yung matamis na oo, at talaga namang lalarga ka na sa isang maswerteng opportunity ngayon. Congratulations. Okay? So, Aquarius, tanungin kita ngayon, ano ba tong mahalagang pag-uusap na ito na gusto mong makuha yung pabor sa'yo? I-comment mo nga sa baba nang sa ganun talagang swertihin ka at malasap mo na yan. Okay? In the area of what you need to focus on, you have the Ace of Swords. Alam mo dito, bukod sa malinaw ng pag-uusap,
dapat malinaw din daw sa'yo, Aquarius, yung destination. Kung saan ka pupunta? Ano yung purpose mo ngayon? For the next 6 months, ano ba yung nakikita mong tatahakin mo? Kailangan malinaw yan. Kailangan kahit paano, meron kang idea kung ano ba yung ending point or finish line ng gagawin ko ngayon. Hindi pwedeng bulag kang humahakbang dito. Kung talagang tatahakin mo tong bagong landas, kung iiwanan mo na yung isang ugnayan, kailangan malinaw sa'yo yung next big step. Doon naman sa iba, after mo makuha itong conversation, negotiation, agreement, or kontrata, kailangan ipanalo mo yan. Kailangan patunayan mo sa kanila na ikaw talaga yung best person na kukunin nila. Hindi pwedeng lalaylay ang performance or tatamarin ka. Kailangan patunayan mo na ready ka talaga for the growth at ito talaga yung bagay na gusto mong makuha. Okay? Ace of Swords, the Chariot card. Yes, abante, abante, abante. Walang atrasan. Sabi mo sa sarili mo, ipapanalo ko tong bagong bagay na ito. Malinaw sa akin kung ano yung dapat kong isakripisyo, dapat kong bitawan, dapat kong layuan, at ano ba yung dapat kong ipanalo ngayon. Kung meron ka talagang mga biyahe, ilang cards to? 1, 2, and 3. Kung meron ka talagang paggalaw ngayon, halimbawa, lilipat ka ng ibang kumpanya, lilipat ka ng ibang trabaho, ibang bansa, ibang bahay, ibang career path, sabi dito, idire-diretso mo yan. Maging matapang ka. Ready ka na. And the universe is supporting you. Okay? So, mga Aquarius, ano ba yung birthday mo? Comment down below para ma-activate sa'yo uniquely itong magandang pag-andar na ito. Okay? In the area of your what you need, meron kang the world card. Sabi dito, kumpletuhin mo na yung mga dapat kumpletuhin. Kung papeles man yan, credential, seminar, workshop, permits, nakukumpletuhin na yan. Kung 2x2 ID pa yan, picture, kunin na yan. No? Kailangan dito kompleto yung mga bagay-bagay para makalarga ka. Narinig ko dito, asikasuhin na yung requirements. Hindi pwedeng tamad, hindi pwedeng bukas na lang kasi umuulan ngayon. Sabi dito, you need to be consistent in your effort para makalarga ka na. Para naman dun sa iba, yung puputulin na yung ugnayan, nakita ko dito na i-close mo na yan. Okay, marami kayong Aquarius ngayon, napakaraming messages. Sa mga makikipaghiwalay or bibitawan na yung isang bagay, close mo na, sara mo na. Huwag mo nang hayaang meron pang natitirang pag-asa doon dahil ang mangyayari dyan, pabalik-balik ka eh. So make sure na you'll be able to let go, close that chapter para makapagsimula ka na ng bago. Okay? World card, the Page of Swords. Laban, laban. No? Huwag kang matakot na lumaban para sa katapusan ng isang bagay or sa pagsisimula ng isang bagong bagay. Magaling ka, mahusay ka, kahit parang feeling mo hindi mo kaya or maliit ka pa or kulang pa yung karanasan mo or parang feeling mo hindi ko pa kayang tumayo sa sarili kong paa. Pero here, kaya mo eh. Marami ka ng pinagdaanan, so gamitin mo lahat ng lesson doon para makaya mo ngayon. Okay? For others, after the success, pagkatapos makompleto yung mga bagay-bagay, sasabak ka na sa journey. Kaya, naku, kompletuhin mo na yung mga yan para makaandar ka na. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the 8 of Cups. Si 8 of Cups here, Aquarius, talagang kitang-kita ko dito, yung pag-alis mo na sa isang ugnayan na alam mong hindi na productive, hindi na patas, wala lang pagkakaintindihan, parang feeling mo, ako lang yung nag-e-effort, tapos yung kabilang panig, hindi, parang ganun. So, ngayon parang sabi mo, enough is enough, aalis na ako, pupunta na ako sa karapat-dapat para sa akin, at doon magisimulang umikot ang kapalaran mo. No? O halimbawa naman para doon sa mga may kontrata, negotiation, agreement, nakita ko dito na dahil umokay tong conversation na ito, umokay yung kontrata, umokay yung negotiation, yung agreement, yung interview, aalis ka na sa kinalugmukan mong lugar. Parang sabi mo, yes, this is my next chapter. Kitang-kita ko na kung saan ako patungo, malinaw na yung dapat kong ipaglaban, wala nang urungan to. At doon iikot ang kapalaran para sa'yo. Okay?
ang iyong Eight of Cups, the Page of Cups, bulaga. No? May bubulaga sa iyong magandang balita this time na magpapakilo sa iyo para iwanan yung mga kaiwan-iwan na. Nakita mo dito, wow, meron pa palang magandang bagay na mangyayari. Akala ko talo na ako. Akala ko forever na ako dito, pero biglang boom, dumating yung isang magandang sagot na talagang nagpapaikot ngayon sa aking kapalaran. So congrats, congrats. Ramdam ko dito na minanifest mo to. Matagal mo tong hiniling, matagal mo tong na-imagine sa isip mo. Matagal ka rin naghihintay, pero heto, may nangyayari na. Congratulations. Clarify ko na, kaklarify ko ulit, sige. Bigla kong ginawa eh. So, maybe that is your spirit guides prompting me to do the action. Ace of Swords, yes, you will win this. May papanalo mo tong bagong bagay na ito. Kung naman tong bagong diskarte, bagong gagawin, bagong galawan, it will lead you to your victory at pagbuti ng buhay. Congratulations. In your near future, meron kang the Nine of Pentacles. Heto ka. In the near future, ang tabayanan mo, 9 weeks or 9 months, talaga namang napaka-happy mo with everything that you have. Yung pag-alis mo sa isang ugnayan, nakabuti sa'yo dahil you are now so independent, free, financially secured, at hindi mo na kailangan pang kumapit sa iba para lang makuha yung gusto mo. Dahil kayang-kaya mo siyang ibigay for yourself. Kung ano naman tong expansion at growth na gagawin mo, kung saan ka man pupunta, kung ano man tong bagong gagawin mo, tinan mo naman ikaw in the near future. Kaching-kaching. May ipon ka na, may napupundar ka na, nabibili mo na yung gusto mo, at malayong-malayo na yan sa lumang buhay mo. Here, with the Eight of Cups. Congratulations. Talagang binulaga ka ng buhay, nakalagpas ka na sa mahirap na parte, at heto ka, masagana, maunlad, masaya. Congratulations. I-claim mo to ha. Claim mo to para sa iyo yan. Nine of Pentacles, the Eight of Wands. Yes, you're on the right path. You're on the right direction ng buhay mo. Dire-diretso, walang mintis, walang mabagal, walang delay. Masayang masaya ka sa pagbabago ng buhay. Mas uunlad ka in the future kesa ngayon. Kaya ngayon pa lang pagsipagin na yung pag-uusap na yan, kung ito man ay kontrata, negotiation, agreement, or interview, o seminar, sipagan mo para makuha mo yung matamis na oo, malasap mo to in the future. Para naman po dun sa mga maghihiwalay or lalaya ka na sa isang ugnayan, kayang-kaya mong maging independent sa future at doon mas bibilis yung andar ng buhay mo. Dahil walang baggage, walang kaladkarin, wala kang pinapasan ng mga taong hindi na parte ng buhay mo. So, you are now growing independently at maganda yung takbo ng buhay mo sa future. Parang meron kang pag-focus na isang bagay. Sabi mo, ayoko na ng love life, uunahin ko na lang yung trabaho. Doon nakalaan ng buhay mo at iyong atensyon. Very, very happy for you. In your challenge, meron kang Page of Cups. Dalawang beses pong lumabas si Page of Cups here telling you it's all about attention. It's all about believing what you can have and what you can accomplish. Kung ikaw mismo, halimbawa, iniisip mo, ay, gusto ko nang makarating sa Saudi. Pero at the back of your head, iniisip mo, ay, baka imposible. Baka naghihintay lang ako sa wala. Huwag na lang kaya. Hinaharangan mo yung frequency. Imbes na maniwala ka. Imbes na manalig ka, nadadapo din siya, darating din siya, ikaw daw mismo yung humaharang. Sa panahon to, in the power of believability. Paniwalain mo ang sarili mo na akin to, darating to, walang problema dito, it will arrive, it will be mine. Kapag ganon, darating talaga siya. Okay? Page of Cups, the Three of Pentacles. Sabi dito ng yung spirit guides, I don't know why, parang huwag kang makinig sa panda-down sa'yo ng ibang tao porket mas magaling daw sila, mas masipag daw sila, mas angat daw sila, parang pinapanghinaan ka ng loob para makuha yung sayo. Sabi dito, huwag mong i-compare yung ginagawa mo ngayon sa ginagawa nila. No? Hindi mo pwedeng i-compare yung chapter 2 mo sa chapter 25 nila. Malayo na sila eh. Marami na silang ginagawa, di ba? So ikaw, focus ka on your own improvement. Wala nang silipan pa. Wala nang silipan ng ginagawa, ng improvement, ng achievement. Work on your own.
And soon, balang araw, mapapanganga sila parang, wow, nagawa ni Aquarius. So, kailangan focus tayo sa ating sarili. In your fortune, you have distant thunder, clear the air. Lahat daw ng malabo, lahat daw ng hindi sigurado, lahat daw ng misconception, misunderstanding, liwanagin na ngayon para hindi maging aberya in the future. So, clear ang intention, clear ang usapan, clear ang pangarap, wala kang kakaharapin na antala. Okay? In your fortune, meron kang the Knight of Pentacles. Sabi dito, umaandar na yung plano. Okay? Hindi man mabilis, hindi man dire-diretso or isang zoom, ganyan. Pero at least umaandar na. Makakabuti rin daw to sa'yo para paunti-unti makita mo kung ano yung dapat gawin, makita mo ng malinaw yung mga detalye, makapag-isip ka ng tama sa bawat action at reaction mo. Kasi kung sobrang bilis daw, Aquarius, parang baka may makaligtaan ka. Baka meron kang action na hindi mo agad mapansin ng tama kung mabilis. Pero dito, gradual lang. Gradual lang yung lakad, yung action, yung kilos because importante to para masigurong tama ang lahat. Okay? Nakita ko rin dito na parang sabi niya, sabi ng spirit guides mo, this is the time to move. Alam daw niya nakapagplano ka na, nakapag-prepare ka na, nakahanda na yung bag, nakahanda na yung dokumento, nakahanda na yung susuotin mo. Ang kailangan na lang aksyon, paggalaw. So this is the week nakikilos ka, pero wag ka namang mararatel, dahan-dahan ka lang para okay ang andar mo. Knight of Pentacles, the Four of Cups. Okay? So, nakakalagpas ka na sa mga pagkadismaya mo. Nadismaya ka na sa dating friend, sa dating pangarap, sa dating lover, sa dating mong career path. Merong ibibigay sa'yo na bago ngayon. Okay? So, buksan ang palad, may bagong paparating. Pero sabi dito, wag na wag mong mamadaliin. Unti-unti. Para nang sa ganun hindi maulit yung nangyari dati. Halimbawa, may darating na bagong partner, may darating na bagong trabaho or career path, ganyan. The slower the better. Because this is the time for you to make things right and to secure na bawat galaw ay tama. Okay? Good for you and congrats po. In your divine messages, surrender to the divine. Itaas mo na sa Diyos lahat ng takot mo, lahat ng alinlangan mo, lahat ng duda mo, lahat ng pain sa'yo. Itaas mo sa Kanya yan para lumiwanag ang isip. Magkaroon ka ng additional motivation to fight. Na parang sabi mo, sige, ilalaban ko na to. Isasara ko na yung nakaraan. And you will ask God, sabi mo, God, aalis na ako sa isang bagay, ikaw na bahala sa akin. That faith, that power is your strength para talagang maitulay dire-diretso. Okay? In your divine, meron kang the Five of Pentacles. Sabi dito, huwag mong tambayan yung problema. Kailangan aandar ka, kikilos ka. Okay? Kung kailangan mong humingi ng tulong, sige, mag-ask ka ng help para gumaan, bumilis, or maging manageable yung kinakaharap mo ngayon. Sabi dito, lagi mong gamitin ang strength mo more than your weaknesses. Minsan kasi sinasabi mo, ay ayoko niya, nakakapagod, ay wala akong pera, ay wala akong pamasahe, ay hindi ako nakagraduate ng college, wag na lang. Huwag mong i-prioritize at i-magnetize ang iyong weaknesses. Use your strength. Saan ka ba magaling? Saan ka ba mahusay? Ano ba yung bala mo? Doon ka manalig para makalagpas ka sa struggle mo na ito. Okay? Ang iyong Five of Pentacles, the Five of Pentacles. Sabi niya, kayang-kayang lagpasan yung temporary problems na yan. Magtulungan daw kayo. And pag-alabi ng puso, maging matapang, na sundin yung pangarap, sundin yung goal. Ikaw lang daw ang makakagawa niyan. Kaya kailangan talaga masigasig ka ngayon. Nakita ko rin dito na alalahanin mo daw yung past para makita mo kung saan ka nagkamali, saan ka bumagsak, saan ka bumokya. Nang sa ganun, hindi mo na siya maulit-ulit. Okay? At magkaroon ka ng panibagong strategy para this time around, panalo ka na. Okay? Outcome mo yan, bigyan mo na kita ng fortune cards. You have lightning, control your anger or you will be sorry. Sabi dito, pahupain ang emosyon, huwag basta-basta maiinis, magagalit, or kokompronta, di ba? Kailangan emotionally matured ka ngayon. You
You also have Lion, time to act. Sabi ko nga sa inyo, time na para kumilos, time na para lumarga, pero dahan-dahan lang. Ang importante, umaandar ka. Okay? You also have Bull, plenty of material things. Wow! May mga paglago-upo para sa inyong mga property, kaperahan, gamit sa bahay, grocery, ganyan. So congratulations. You also have key successful outcome to your problem. Congrats po. Kung ano naman tong problemang to, nako, kayang-kaya daw lagpasan, makakapag-move forward ka daw dyan. Okay? Ang outcome ni Aquarius for June 8 to 14, the 8 of Swords. Okay? Sabi dito, this week, ang lesson sa iyo, Aquarius, ay kung paano mo palalayain ang sarili mo sa isang bagay na alam mong hindi na working or hindi na rin worth it. Iikot ang kapalaran kapag napalaya ang sarili sa mga self-imposed mong prison. Ikaw daw ang kumukulong sa iyong sarili. Minamaliit mo ang sarili mo. Kinakausap mo negatively ang sarili mo. Parang iniisip mo, sila na lang yan kasi magaling sila, ako hindi eh. Sila maswerte, ako hindi eh. So, always tell yourself, makakalagpas din ako sa problema, makakalaya din ako sa problemang to, and I will win on something new. So, enough na ang pangmamaliit, okay? Panahon to para to be free. Gamitin mo tong espada na to para putulin tong mga tali sa iyong sarili, okay? Because you can. Posible ito for you, okay? 8 of Swords, the Temperance card. Sabi dito ng yung spirit guides, put your hard work, patience, and also kapayapaan sa puso. Narinig ko dito kasi masyado kang pressured. Pressured na magawa to, pressured na maabot to, pressured na magawa ko ng perfect, no? Kaya ka lalong nahihirapan, kaya ka lalong stuck. So, itaboy mo sa buhay mo yung perfectionism, yung pagmamadali, yung shortcut. Kailangan daanan mo yung proseso na may pasensya, may tiyaga, nang sa ganun makalaya ka na dyan sa pressure na yan. Kaya mo naman siyang gawin eh. Kaya mo naman siyang ma-accomplish pero wag mo nang isipin yung kanigahan ngayon. Okay? So Aquarius, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes and concentrate on this one question. Inhale. And exhale the answer to your question. You have the 8 of Swords, the 3 of Wands, and the 10 of Cups. At the bottom, meron ka ding the High Priestess. Sabi dito, pagkatiwalaan mong intuition mo. Alam ko sa question mo, alam mo kung anong gagawin mo. Listen to your heart. Listen to yourself. You know what to do. Here, masyado ka lang nagpapakulong sa mga limitado mong space. Imbes na gawin, puro ka nega, puro ka excuses, puro ka takot, puro ka pamamaliit sa iyong sarili. Tantanan mo na yan. Palayain mo ang sarili mo sa kanigahan na yan. Para makaabante ka na, makapag-move forward ka na sa isang successful, masaya, and fulfilling action sa buhay mo. Hinihintay ka ng grasya mo. Okay? Kaya ngayon pa lang, be brave, be strong, be adventurous, pagkatiwalaan ang sarili, ang sariling potensyal para magawa mo na to. Kasi posible siya. Okay? Kayang-kaya mo siyang kunin sa buhay mo. Yung dream will turn to reality. You will win this. Pero mag-uugat ito sa action mo ngayon. Okay? Kung hinihintay mo ang answer na yes or no, the answer is yes. It is yours. Pero para maganap daw yan, kailangan mo munang i-improve ang sarili mo. Okay? Believe it and you will have it. Okay? So Aquarius, ito po ang isang tanong, isang sagot. Ganon din po. Ang yung June 8 to 14, 10 kayo nakaresonate, comment below. Babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aquarius this week. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.